Anyong sa'yo mga ka-friendly, ito ang ating day 5 dito sa South Korea kung saan ito yung aming last day at may tour pa tayo ha. Syempre, thank you so much sa aming 5 days na hotel. Ito ang Travel Lodge sa may Myeongdong. Oy, dito kayo mag-ano check-in kasi malapit siya sa lahat. Yung Myeongdong Street Night Market malapit siya. As in malapit talaga siya. Malapit sa train station. So ito na ang ating pupuntahan yung palace kung saan kung kay batang 90s or something naabutan mo yung Jewel in the Palace. Dito siya ginanap daw. So nalimutan ko yung pangalan kasi hirap din bigkasin. So kailangan yung iba kasi mga turista pagpapasok dito ang gusto naka-handbook sila. Yung handbook yun ay damit ng mga sinaunang Korean. Yun yung mga para national damit nila, suits nila. Kaya ako hindi ako nag-try kasi mainit eh. So ayoko na pinapawisan ako. Pero yung kaibigan ko, napakagandang bata, nag-try siya. Siya ay ang mahal na ari, yung aking kaibigan. Pero alam mo, ang lawak-lawak. Kaya nga palasyo eh. O yan ang aking mahal na ari. Ayan. Kaya nga palasyo siguro sobrang lawak talaga. Siguro pag winter lalo, ang ganda-ganda nito ng bonggang-bongga. Ang sarap pakita kasi ang cute-cute ng mga handbook kung tawagin nga nila. So ako lakad-lakad lang ako. Actually, yung paa ko dyan sa kaliwa, may natibok-tibok na masakit na siya. Pero ini-enjoy ko lang talaga kahit mainit. Pero kailangan lamang kasi last day natin sa South Korea. Na-enjoy ko ang buong South Korea, yung food, yung tao, yung place, mga bilihin. Naku, maraming salamat South Korea. Alam mo, ito yung nasa bucket list ko na tupad yung pangarap ko talaga. Thank you so much. Wala na ako mahihiling pa. And then, balik tayo. Siyempre, ito na ang ginawa namin, kasi mahal yung handbook. Actually, mahal yung pag-rent ng handbook. Ang ginawa ko, humingi ko sa kaibigan ko, syempre, no, patalo, no, isa pa rin akong mahal na ari. Ayun, so yung mga ka-Frenny, after niyan, alam mo, paikot-ikot lang ako dyan sa palace na yan. So, picture-picture, ang daming mga turista. Actually, ito daw yung talagang laging puno na pinupuntahan ng mga turista dito sa South Korea. Siyempre nga naman, na-preserve nila yung ganda ng palasyo. Diba? Biruin mo, hindi mo siya kayang lakarin eh. Kaya makapagod ka ng buo. Kaya kailangan buong araw. And then after nyan, nag-lunch na kami. So alam mo nga, Frenny, inaatake ako ng gout. So bawal sa akin ng pork at beef na. Kasi nagsanggip ako last time. Dito rin mismo. Yun, siguro dahil lang beef at saka ng pork, kaya atake ako ng gout ko. So pinahanda lang sa akin. Ito, meron tayong chicken, may fish tayo, saka soup. Okay na sa akin yun. So thank you so much again sa pag-a-assist sa akin. Kina Sir Brian at Miss Angel at the rest ng mga kasama namin sa tour. Maraming salamat po. Then after niya, nagpunta kami sa Hanok Village. Ito naman yung parang lumang village dito or lumang place kung saan nakatira yung mga Koreans talaga. Parang ito yung pinakasikat kasi makikita mo ito yung mga lumang bahay, mga ancestral homes ng mga Koreans. Pero hindi na ako umakit sa pinakataas kasi sobrang sakit na rin talaga ng paa ko. So after that, nagpunta tayo sa Namsan Tower. So dito yung mga padlock, yung Parlav padlock. So hindi ko na napuntahan kasi nga masatang paa ako, kaya tumambay na lang tayo sa coffee shop at nag-sightseeing na lang tayo sa pinakamagandang view. Then after nyan, ay nako, syempre, thank you so much South Korea. Ito yung bus namin for 5 days. Nahatid sundo kami kung saan. Ito mo, pagkain na naman. Dinner na naman kami. So, ang kinain ko, bibimbap lang. Then after nyan, going to airport. Thank you so much South Korea sa magandang experience. Ansamida. Ayan, sabi nga. Alam mo, ito yung mayuturi ko sa isang pinakamasaya nangyari sa buhay ko. Thank you so much again, South Korea. At sa mga kaibigan ko, maraming salamat. Momo, chup chup out.